militar. Kaya ang na-assign dito nung panahon na yun ay yung 51st PC Batalyon. PC Batalyon. Oo. Yun ang na-assign dito noon. Kaya yung unit na yon, kundi yan talagang ano, marahas din. Wala din naman na tayo din, nata 51st PC Batalyon. Kaya nung nag-aaral ako dyan sa bayan, siyempre araw-araw wala ako dito sa barangay. Kasi nag-aaral ako. So, sinasabi, membro ako ng NPA, pero hindi pa ako nakakita ng NPA noon, yung panahon na yon. Kaya kahit sabihin mo ng totoo, na wala ka pang nakita, bugbog sirado naman ang ginagawa. So, Kapitan, nakaramang ka man bugbog na gini ko ini? Oo, sir. Kaya binubugbog kami noon, kaya parang napilitan ako na pumasok dyan noon yung sa grupo na yan. Noong 1980, October 1980, yun, yung buwan na yun, dinala kami sa bayan ng Baggaw. Doon kami nag-training ng basic military training doon sa Barangay Bayog. Ewan ko kung sakop pa ng Gataran yun. Oo. Doon kami nag-training ng halos 3 buwan. Tapos nung natapos yung training na yun, inasign kami sa Baggaw. Hanggang Tugigaraw na yun. Yan sir, ang kanyang panahon ng 1980. Hindi, pag sir-rep mo nga, hindi na regular ang kami nyo, ano naman posisyon na pinahawak sa'yo? Nung 1981 na sir, kasi halos 1 year ako na, yung tawag nila, yung mandirigma, ordinaryong mandirigma. So, noong 1981, ginawa akong team leader ng yung Sparrow unit. Yun ang binigay sa akin noon, 1981 hanggang 1983. So, the Sparrow unit, di mang liquidate di ko Sir, yun ang binibigay na trabaho namin noon. Parang liquidation squad? Oo, liquidation squad. Noong 1983, tinamaan ako nung 1983, February. Anya tina-encounter yun di Ang na-encounter namin yun yung yung PC 111 PC company dun sa provincial headquarter. Tapos nung February, tinamaan ako, dinala ko dun sa Metropolitan Hospital sa Sampaloc. Bali, matagal ako doon, 23 days ko din kasi medyo grabe. Yung pinagdala kanyang dyan, kakadwam di ruwan? Oo, yung grupo sir. Tapos mayroon nang sumalo doon sa Maynila na nag-alaga sa akin doon. Tapos nung 1983, May, binalik ako dito sa probinsya ng Cagayan noon, sa may Amulong. Yan, sumama ako ulit sa unit na bali parang naninibago ako noon. 6 na buwan na Hospital. 6 na buwan na wala ako sa kilusan. Parang ordinaryo rin akong noon, mandirigma. So, nung galing ka ng hospital, pagbalik mo, nawalan ka na ng posisyon? Wala sir, parang 6 na buwan ulit na under observation ako. Tapos nung 1984, ginawa akong yung district guerrilla unit, yun ang tawag nila noon sir. Ginawa akong squad leader dun sa district guerrilla unit. Anong area mo noon? Ang area namin nung sir ay sa Amulong,
hanggang Tugigaraw. Oo. Yan ang area namin yan. Yan ang distrito na sinasabi nila noon, sir. So nung yung posisyon mo na district ka ng isang squad, ano yung mga encounter na napalaban ba yung squad mo? Anong unit yung nakalaban mo o yung na-encounter nyo? Nung panahon yun na Yung panahon na yun, sir, posisyon mo na bilang isang bali ang nagkaroon din kami ng encounter doon sa Amulong, doon sa Magugod. Hindi mo maalala kung anong unit ng Alam ko, sir, yung 111 din, sir. Ang PC. oo. Ang CO pa nila noon, si ngayon General na ngayon si Batawil. Si Leopoldo. Leopoldo Batawil. Yan, namatayan kami ng dalawa noon. Sa Kilusan. Oo, sir. Oo, tapos Sa kabila. Sa grupo ni Batawil noon, wala. Kamulong. Sa Amulong, sir. Ayun, PC, sir. so nabanggit mo na naikwentro kayo sa Amulong. Oo, sir. Anong klaseng inkwentro 'yon? Anong klaseng inkwentro? Bali, sir, yung sinabi ng mga sibilyan na may may mga sundalo. Kasi nasa kabahayan kami, sabi ko, Sa baryo. sa baryo, sir. Sabi ko, umalis na tayo dito sa kabahayan kasi maraming tao, maraming madadamay. Kung gusto nating lumaban, doon na lang sa walang tao. Hintayin na lang natin na umakyat yung sundalo dyan. So, umalis kami doon, pumunta kami doon sa mga rolling. Yung bundok na papuntang Baggaw na, Singayin. Tapos nagkaroon na ng putukan, sir, kasi parang snipe lang sana yun, pero parang naman yun. Sinong umunang pumutok? Kami, sir. Kayo. Oo, sir. So, hindi anong Tapos nangyari? gumante naman yung yung PC. yung 111 noon. Oo. Tapos nagtagal din ng mga 30 minutes yung putukan. Oo. Nasa bukid pa yung mga sundalo, pero mayroon silang yung sniper scope. Yun ang tumama doon sa dalawang kasama namin. Malayo rin. Hanggang dito, doon sa bahay, sir, mga 250 o malayo. So, namatayan yung Kilusan ng dalawa. Oo, sir. Yung sa squad mo. Si Erwin at saka si Alan, no? Bakit nangyari 'yon? Patayo-tayo naman sila, sir. Yung mga sundalo talagang naka-cover. Sila yung tinamaan naman, patayo-tayo naman sila. Yan, tinamaan na snipe. Bali, dibdib at saka baywang yung tama. Kaya nagkaroon ng casualty na dalawa, nag-withdraw na kami doon sa barangay Singayin. So yung casualty nyo, dinala nyo? Dinala namin, sir, pero na-recover din ng kasi medyo malayo yung mayroon ng reinforcement ng Karoon ng parso. Oo. Malayo yung withdrawal. Kaya naiwanan yung dalawa. Na-recover din ng PC. So maliban doon sa Amulong na inkwentro mo doon sa 111 kamo, ano pang lugar yung nakaroon ka ng inkwentro nung panahon na inawakan mo yung position bilang isang Squad leader, sir. squad leader? Squad leader? Sir, nung nangyari na yon, medyo laylo na yung ng grupo. Medyo matagal na walang ang binigay na priority namin sa organisasyon masa, pagbibigay ng edukasyon masa. Yun na yung binigay na trabaho sa akin noong 1985. Nilipat kami dyan sa may Western Amulong. Dito sa kabila ng Western Amulong, sakop na yung Piat at saka Tuaw, pati na yung Pinokpok Corner. Andyan na yung 48 at saka 111 din ang dyan. Nakakalaban namin noon.
pinorm yung kwan, yung partisan unit. Ng organisasyon. Oh, sir, yung binuo nila yung partisan unit, yung yung grupo namin na yon, ang area doon sa kapatagan ng Itawis Region. Yung Piat, Oh, hanggang doon sa may Isabela na, hanggang Quezon, Isabela. Enrile, Oh, Santa Enrile. Maria. Oh, sir, sakop na yon. Basta yung kapatagan na yun ang binigay na unit sa amin noon. Na binigay na area. Kaya isang taon ako din dyan sa area na yan. Tapos nung panahon na yun, marami ring enkwentro na naranasan ko yan. Pero puro defensive ang kanyan noon. Defensive kayo? Oo, sir. Kasi patag yan Medyo mahirap umangkop kasi maraming tao na nakakausap. Mahirap mo suruin kung ano yung magsusumbong doon. Kaya dun sa may Santo Niño noon, nagkaroon kami ng enkwentro dyan. Namatayan kami ulit ng isa. Bali 20 pairs na ang nakalaban namin dyan noon. Kaya bali defensive. Tapos dun sa may bantay, wala na. 111 na naman ang doon, nakalaban namin. Yung sa nasabi mo, nababanggit mo na defensive kayo, ano yung mga taktika na ginagawa ng kilusan? Kasi karamihan na ginagawa, sir, pag yung mga defensive na ganun pag ikaw yung naunahan, hindi na kami lumaban ng gusto. Ang unang gagawin ng grupo nun yung lalabas sa killing zone ng kalaban. Hindi ba kayo nag-attempt kung yung medyo alanganin na ang sitwasyon yung humahalo kayo sa civilian? Mayroon na yung nangyayari na ganun, sir. Halimbawa, yung mayroong nahihiwalay na doon sa grupo, tatanggalin na lang yung baril, itatago, tapos makihalo-bilo na doon sa civilian. Pero kanyon, kung malaking unit, hindi pwede yun kasi armado Pero nangyayari yung gano'n, tinatago na lang yung baril. Sa mga kabaya sa civilian? Kung mayroon siyang pagkatiwalaan, sir, pwede rin itago doon. Kung wala, doon na lang sa kugunan o sa tubuhan noon. Pero yung mga Sparrow unit, karamihan humahalo sa civilian yan. Kasi dadalhin na yung mga baril nila pag mayroon na, nandyan na yung mission. Nabanggit mo yung Sparrow unit. Ano yung intention bakit nagkaroon ng organisasyon ang kilusan? Ano yung mission o intention ng Sparrow unit na binuo ng kilusan? Kasi sir, yung prophylactic war ni Juma Season. Prophylactic war Protracted. ni Juma Season. Yun ang isang taktik kasi na ginagamit dyan. Yung SYP mahirapan na pumasok sa sentrong bayan. SYP. Oo. So ang SYP kasi, ano pa bilang SYP sa organisasyon? Yung unit pampropaganda, yun ang pagtatayo ng organisasyon, pag-organize ang trabaho noon. Pero hindi sila nakakapasok sa sentrong bayan o sa mga gilid ng highway. Ang effective na pumapasok dyan, yung Sparrow unit kasi 4, 5, ganun lang, 3. Kaya hindi masyadong pansin. Hindi pansin. So ano talaga yung mission ng mga Sparrow unit na yan? Ang priority na mission yan, sir, ay yung pagtatayo ng contact dun sa mga sentrong bayan, gilid ng highway, at paglilikida dun sa mga kontra-kilusan dun sa sentrong bayan. Halimbawa, yung mga politiko, yung mga mayayaman na kontra sa revolusyon, yun ang priority na minimission nila.
Yun ang binibigay na trabaho. Kaya yung mga tao rin na hindi nila kabisado, hindi mo alam na NPA yun kasi hindi sila nagpapakilala maliban doon sa mga taong kontak nila. Kala mo bisita lang yung mga bahay na pinupuntahan pero kanyon. May mission. Oo, may mission yun. Naging effective ba sila doon sa kampanya nyo na yun na nga pagpatay sa mga taong Yung panahon na yun, sir, mas effective. Kasi hindi yung malaking unit, hindi nakakapasok doon sa mga highway, madaling mabisto o ma-expose. Kaya mas effective yung maliit na unit. Yun ang ginagamit nila para makapagtayo ng contact sa mga sentrong bayan. Kung minsan din, mayroon ding kanyan, mayroon ding dalawang grupo na ginagamit yan. May baril, mayroon ding wala. Yung walang baril, yun ang nagtatayo ng mga, nag-establish ng mga contact sa highways o sa sentrong bayan. O pasokin yung mga organisasyon na legal sa sentrong bayan, yun ang trabaho nila. Parang white area din. Pero hindi naman sing white area. Kasi ang priority na trabaho nila yung tumutulong doon sa armadong pakikibaka na yun ang isang priority ng Kilos